Dahil sa pagkagusto ko kay kumpare, ay tumuwad ako sa harapan niya. Ngunit pinagtawanan lang niya ako. Dahil sa maitim kong singit at wet po ko. Hilo po sa lahat ng taga-subaybay ng life story. Gusto ko lang magbahagi ng aking nakakahiyang karanasan sa aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Ako pala si Reyna, 30 years old, at may asawa at anak. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang karanasan kong ito ay tungkol sa ginawa ko sa kumpare ko, na nagdulot sa akin ng labis na kahihiyan. Noon pa lang, ay may gusto na talaga ako sa kanya. Ngunit nung umpisa ay, napipigilan ko pa ang sarili ko. Dahil hindi pa nakaalis sa ibang bansa ang asawa ko. At noong nakaalis na ang asawa ko, ay doon na mas lumalala ang nararamdaman ko kay kumpare. Lalo na't, hindi na ako nadidiligan. At sobra na akong tig na tig. Umabot pa ako sa punto, na sinilipan ko si kumpare, habang naliligo siya. At tuwing gabi naman ay, lagi ko siyang ini-imagine. Pinapangarap ko talaga siya. Gusto ko siyang maramdaman. Sa tuwing wala siyang pasok, ay palagi akong pumupunta sa bahay nila. At buong maghapon akong nandoon. Kahit sobrang sakit sa mata na makita ko silang mag-asawa na sobrang sweet. Tinitiis ko na lang, at palagi akong gumawa ng paraan. Upang makausap ko si kumpare. Halos wala na nga akong oras na tawagan ang aking asawa. Dahil busy ako, sa kakaisip ng plano. Kung paano ko maaakit si kumpare. Hanggang isang araw, nalaman ko kasi na umalis ang asawa at mga anak niya. Kaya dali-dali akong pumunta sa bahay nila. Sinabi ko na pwede bang makinood ng TV, dahil nasira ang amin. Pumayag naman siya, at maya-maya ay umupo si kumpare sa sofa. Kaya sinimulan ko na, ang pang-aakit sa kanya. Tumitig lang siya sa akin, at hindi kumibo. Hindi ko alam kung nagugustuhan niya yung ginawa ko. Nagpatuloy lang ako. Hanggang sa inalis ko na ang lahat, at nakatuwad ako sa harapan niya. Ngunit imbes na maakit siya ay, pinagtawanan niya lang ako. At sinabing, ano ba yan mare ang itim naman ng singit, at wet po mo, at ang haba pa ng mga damo. Walang-wala ka sa asawa ko mare. Sobrang puti, sobrang kinis at sobrang linis pa ng sa kanya. Pasensya na mare, hindi kita kayang patulan. Kaya pinagtawanan na lang kita. Pagkatapos niyang sabihin lahat ng iyon sa akin, ay grabe yung kahihiyan ang inabot ko. Nagsisisi ako, kung bakit ko ginawa ang bagay na iyon. Ilang araw din akong, hindi lumalabas sa bahay. Dahil nahihiya ako, sa ginawa ko. Dahil wala na akong mukhang may haharap. Sinabi ko na lang sa asawa ko na lilipat na lang kami ng tirahan. Mabuti na lang, at pumayag siya kaagad. Pagkatapos naming lumipat, ay sinubukan kong kalimutan si kumpare. Pati na rin yung nararamdaman ko sa para sa kanya. Pero hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako, at naawa ako sa sarili ko. Sa tuwing maaalala ko, ang ginawa kong kahihiyan, sa harapan ni kumpare. Hindi sana ako mapapahiya, kung hindi ko yun ginawa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig.